Kaya huwag kayong tumaasa, huwag kayong sumabay sa pagtaas ng mga bilihin. Wala kayong karapatan na tumaas kasi siyempre, yung mga pupunta sa inyo para humingi ng mga dokumento, karamihan sa kanila, required yun para sila magkaroon trabaho. So, huwag nyo nang tagain. Well, I suggest that you come up with a memorandum or executive order para sabihan itong ating mga barangay na huwag na singilin yung kanilang mga kinasasakupan ng barangay clearance. This is duly noted po, Your Honor. Yeah, we are already giving 20% sa PWD and 20% for senior citizens. So, hindi naman po, sir, siya kawala. Kung 50% ang gawin natin, Okay lang po, sir. okay lang. Yes, sir. Di gawin na natin 50%. Di pala maapektuhan kayo. NBI, Ganon din naman po, tulad ng PNP, hindi naman po maapektuhan. Mr. Chair, pwede magtanong? Senator Tulfo. Okay, you're from the PSA, Mr. Kerubin. Yes, Senator. Magkano po yung pagkuha ng birth certificate ang singit po sa PSA? Ang birth, marriage, and death, sir, we collect 155 pesos while the Senomar, Senodet is 210. Senomar, which yung birth certificate magkano 150? 155, sir, Your Honor. 155. Kailan pa po yan yung 155? I'm sorry, sir. Kailan po nag-umpisa yung 155? I think it's 2,000 pa, sir. Okay, so hindi pa kayo tumataas. Kaya huwag kayong tumaasa, huwag kayong sumabay sa pagtaas ng mga bilihin. Wala kayong karapatan na tumaas kasi siyempre, yung mga pupunta sa inyo para humingi ng mga dokumento, karamihan sa kanila, required yun para sila magkaroon trabaho. So, huwag nyo nang tagain. Sir, for information of the body po, the first-time job seeker, as we issue civil register documents for free. Oh, that's good for first time. Yes, sir. Pero yung pinag-usapan namin kasi dito, hindi yung mga first time to, yung mga second time or third time na lilipat sila ng ibang trabaho at hihingan sila ng mga dokumento. So, dito na papasok. So, dapat mura. Meron bang taga-ano rito? Medical, Mr. Chair? Kasi medical certificate daw is 1,000. DOH? Good morning po, sir. DOH? Yeah, DOH. I've heard na sa ilang mga tao na kausap ko, pag sila kumuha ng medical certificate sa kanilang doktor, 1,000. Yung sa, I think, Mr. Senator po, yung sa consultation fee po yan, sir. Yung 1,000 pesos na I think nabanggit po natin. And yun, usually po yun, sir, sa mga pribado po. I think sa government po natin na mga facilities, hindi po sa outpatient facility, department po nila, hindi ng government facilities ay alam ko pong hindi po naniningil. Niningin. So ito 1,000 kung minsan sa bagay may choice naman yung aplikante kung pupunta sa private o public. Kasi sa private, ang pagkakaalam ko, kung halimbawa yung private ang pinakamalapit, nagmamadali, so pupunta sa private, 1,000 daw. Pag sa public, o nga, libre, mahaba ang pila at malayo, lalo kung may deadline sa pagsabit na application niya, napipilitin siya pumunta sa private. So dapat, itong mga private, pwede nyo siguro pagsabihan, pag alam nila na job applicants, para for the purpose of applying a job, baka pwedeng babaan yung presyo minus 20% pa para mas mapabilis yung pa-apply ng mga pobre. We'll take note of your suggestion, Mr. Senator. Thank you po. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Senator Tulfo. Meron tayong representative from the Philippine National Police. Yes, sir. Yes. Mr. Magkano Chair. police clearance ninyo? For the National Police Clearance, sir, 150 pesos, sir. Since when? Tagal na. 2018 po kami, sir, nag-start. 2018, sir, nag-start. 2018? Yes, sir. Yung issuance, sir, ng National Police Clearance. Alright. Hindi pa kayo nagtataas. No, sir. NBI? Ano NBI? Yes, sir. How much? Ang NBI po namin, Mr. Chair, is 130 po. Tapos may additional lang po pag nagbayad sila online, 30 pesos po. So Bakit 160. kinakailangan may dagdag? Convenience people sa provider po namin, sir. Right. So DOH, nasagot na, no? Yung medical certificate, nasagot niya na yung tanong ni Senator Tulfo. Yung sa CHED, Yes, Mr. Chair. Sa CHED po, ang
miscellaneous and other school fees po ay dinidetermine po ng kanya-kanya pong governing board. So wala po kaming across the board po na fees on the transcript of records and diploma. Pero po pag secure po nila yung CAV sa CHED, yung pong certification, authentication, verification sa Commission on Higher Education na po, ay 80 pesos per copy na lang po yun, Honorable Chair. Okay, thank you. Thank you po. Okay, DLG, Morning po, sa Mr. Chair. barangay clearance. Ano? Yung mga work clearance po, sir. Yes. Depende po sa ano po. Barangay, Yes, sir. Depende. more or less, average. Hindi naman po lumalagpas ng mga 150 po yun, sir. Sigurado ka? Depende po sa ano, sir. Usually, nagbe-base po yung pagsasedula po, nagbe-base po sa income, pero yung mga work permit po mga at least mga 150 to 200 lang po, sir. So, is it mandatory for our constituents to pay a fee pagka kailangan ng barangay clearance? Is it mandatory? Yes, sir. Saan napupunta yung pera sa barangay mismo? Kita na ng barangay yun? Yes, sir. Alright, kasi nung naging mayor din ako, nung pag kumukuha kasi ng barangay clearance sa isang barangay, nung araw, nung panahon ko, that was early 90s, wala naman, hindi naman nagbabayad yung mga kababayan ko ng barangay clearance. Eh. Kailan pa na-implement ito? Sir, right now I don't have the data with me right now. But as far as I know, sir, inaano po, hindi naman po nire-require talaga. Pero depende po kasi sa Optional na barangay, sir. optional yung pagbayad, gano'n? Yes. Depende po sa barangay, sir, kung nagre-require po sila, sir. Pero so far po, may mga barangays po na nagre-require, yung iba naman po wala, sir. So, anong ginagawa ng DLG? Pinapayagan niya na maningil yung barangay? Okay lang sa inyo? Tapos yung mga ibang barangay hindi na niningil ng barangay clearance? Sir, as of right now po, wala po kaming memorandum regarding the matter po. But in case po na i-bring up naman po, we are willing to issue a memorandum regarding the matter. So, Well, I suggest that you come up with a memorandum or executive order para sabihan itong ating mga barangay na huwag na maningil huwag na singilin yung kanilang mga kinasasakupan ng barangay clearance. this is duly noted po, Your Honor. Yeah. What yung average ng hindi mo alam kung 100 o ano? Right now, sir, as far as I know po, mga ganun lang po, sir, 150 to 200 po yung more or less po, sir. Sana I'm serious with my suggestion na sana maglabas kayo ng executive orders. That is duly noted po, Your Honor. Para to instruct all barangay chairpersons not to na hindi naman ningil dun sa kanilang mga kinasasakupan. No? Yes po, Your Honor. Alright. Thank you po. Tungkol sa NBI, sa PNP, magiging malaki ba yung inyong kawalan, yung revenue loss ng inyong ahensya kung bibigyan natin ng 20% discount yung mga mahirap na aplikante? PNP tsaka NBI? On the part ng PNP, sir, hindi naman, sir. But actually, sir, we are already giving 20% sa PWD and 20% for senior citizens, sir. So, hindi naman po, sir, siya kawala. Kung 50% ang gawin natin, Okay lang po, sir. okay lang. Yes, Di gawin na natin 50%. Hindi pala maapektuhan kayo. NBI? Ganon din naman po, tulad ng PNP, hindi naman po maapektuhan. Depende na lang po dun sa kwan namin sa TWG, sir.
doon sa implementation O po. pag 50%, di pa rin kayo maapektuhan. Bakit? Pwede naman po, sir. Pwede. Feasible. Ah, Ha? Mr. Chair, depende po kasi kung gaano karami po yung mga indigent po. Kung like 50% din po ng current na ini-issuehan, then that would be significant po na mababawas po. So, sa madalit salita, hindi ka papayag sa 50%. Medyo malaki mawawala. Yes, sir. Pero depende po sa kung gaano kalaki, sir, yung karami po. Eh, marami yan sigurado. Dahil maraming mahihirap sa atin dito. We support, sir, pero we are using also sa modernization ng NBI po yung retention part of the clearance fee, sir. Alright, can you, have you submitted your position paper? Not yet. We will submit, sir, after Holy Week din po. Okay, thank you. Together with the Philippine National Police. Yes, Mr. Chair. We will submit, sir. Alright. Representative from DMW, no? Attorney Asek Pampolina. Yes, sir. Okay, how does the DMW plan to inform our overseas Filipino workers and their families about the benefits of this act and availing of its benefits? Yes, Mr. Chair. For new applicants, probably, technically, the DMW does not collect any processing fees from them. We collect it from the manning agencies or the recruitment agencies. So no, kahit po 100%, wala po kaming kukuning ano sa kanila. Mabuti naman. Yes, sir.